Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, ang elite na grupo ng mga adventurer na kilala bilang Sword of Courage. Na binubuo ng 10 mahuhusay na mandirigma, 9 sa kanila ay mula sa mga slums at ang isa ay si Lewin Sile, isang marangal na apo ng bayani mula sa ibang mundo, ay sa wakas ay nakamit ang mahalagang tagumpay sa kanilang misyon. Natuklasan ni Toado ang lokasyon ng Illusion Zone, at ang kristal na dala niya ay tumutugma sa kulay at hugis na nasa sinaunang dokumento. Sa pagkakatuklas na ito, nagdiwang ang grupo. Pinuri sila ni Lewin at binigyang diin na ang tagumpay na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Masayang niyakap ni Miana si Toado habang tinutukso siya dahil namumula ito sa hiya. Ngunit kasabay ng tagumpay ay pag-aalala, lalo na kay Strife, na hindi pa nila kasama. Ipinahayag ni Alain ang kanyang pag-aalala sa kalagayan nito. Sa kabila ng masasayang usapan, lumilitaw ang matibay na ugnayan ng grupo na nabuo mula pagkabata at pinatibay ng walang hanggang laban. Ang Sword of Courage ay binubuo ni Toado, Yugong, Satsuki, Alain, Strife, Miana, Nanatot, Birdwitcher, Karo, at si Lewin ang kanilang pinuno. Ayon kay Birdwitcher, tanging sina Lewin at Satsuki lamang ang posibleng makalaban sa tinatawag na pinakamalakas ng sangkatauhan. Ngunit si Satsuki ay nag-aalinlangan pa rin, at sinabi niyang gusto niyang malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kanyang teknik laban sa ganoong halimaw. Binalaan din niya si Lewin na ang labis na kabaitan nito ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Nyaki, isang pusataong nilalang na nagsasalita sa pangatlong panauhan. Sa kanyang pagdating, nadapa siya at nasira ang mga kasangkapang pangluto ni Alain. Galit na galit ang buong grupo, lalo na si Lewin na sinigawan siya, pinagsabihan, at sinipa pa. Humingi ng tawad si Nyaki ng paulit-ulit habang umiiyak, ngunit walang nakinig sa kanya. Nagsimulang magsalita si Alain na hindi na niya kaya ang paglalakbay kasama si Nyaki at baka mabaliw siya. Sa huli, nawalan ng malay si Nyaki matapos suntukin ni Lewin. Bagamat sinabi ni Lewin na mas masakit sa kanya ang pananakit, naniwala siyang ito'y kinakailangan. Pagkatapos noon, inutusan niya na ipadala ang isang magic pigyon upang iparating kay Vices Sama ang kanilang tagumpay. Habang sila'y naglalakad paalis, nabanggit ni Yugong na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Bigla silang nakarinig ng kaluskos mula sa mga palumpong. Masaya si Alain, iniisip na si Strife na ito, ngunit lumitaw si Strife na sugatan, may mga palaso sa liig at may sugat ng espada sa likod. Sa huling sandali ng kanyang buhay, inamin niya ang kanyang pagmamahal kay Alain bago tuluyang bumagsak. Nataranta si Miana at nagsimulang umiyak. Sinuri ni Lewin ang sugat ni Strife at natuklasang gawa ito ng tao, hindi ng halimaw. Di naglaon, lumitaw ang isang grupo ng mga sundalo na nagpakilalang Magic Knights mula sa Urza. Ngunit may naramdaman si Lewin na kakaiba. Sa kabila ng bilang nilang 30 laban sa 9 ng Sword of Courage, madaling natalo ang mga kalaban. Pagkatapos ng labanan, tila natutuwa pa si Lewin sa kakulangan ng kalaban. Naunawaan ng grupo na si Strife ay nabigla lamang dahil inakala niyang kakampi ang mga kalaban. May isang sundalo ang nabihag at hindi tumugon sa interogasyon. Ipinahawak ni Lewin ang isang espesyal na file kay Toado, isang gamit na kayang lumusot maging sa buto. Habang hinahawakan ng iba ang bihag, ginamitan siya ng file at nabunyag ang katotohanan. Sila'y hindi tunay na Magic Knights, kundi mga impostor na nagpapanggap bilang sundalo ng Urza. Pinatunayan ni Lewin na laging tama ang kutob, na ang mga ito ay mga tauhan ni General Ruhate Mira mula sa Mira Empire. Si Ruhate, na orihinal na tagapagmana ng trono, ay pinaniniwala ang nagbabalak ng kudeta laban sa kasalukuyang emperador, ang wildly beautiful emperor, na siyang bunsong anak. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa loob ng kaharian, kung saan ang mga nakatatandang kapatid ay nagsisilbi sa nakababatang emperador. Nais daw ni Ruhate ang Divine Beast na pinaniniwala ang si Nyaki. Dahil dito, iminungkahi ni Lewin na kapag nagampanan na ni Nyaki ang kanyang tungkulin, maaari na siyang alisin.
Ngunit bago pa man ito maisakatuparan, napansin ni Alain na nawawala na si Nyaki. Sa huling tagpo, ipinapakita si Nyaki na tumatakbo palayo hanggang sa makarating sa lugar ni Mimori at Seras na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa kwento. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng tagumpay at pagkakaisa ng Sword of Courage. Ngunit kasabay din nito ang madilim na katangian ng grupo, lalo na ang kalupitan at pang-aapi nila kay Nyaki. Sa kabila ng pagiging tagapagligtas ng mundo, lumilitaw ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang kabutihan ay may hangganan, at ang kabaitan ni Lewin ay unti-unting natatakpan ng puot at paghihiganti. At dito nagtatapos ang chapter 61 ng Failure Frame. Patuloy lamang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Salamat!